Pili sa pagkain si Arin. Kwento ni Dr. Luis Gatmaytan at guhit ni Sai Vendiville. Ayoko niyan! Reklamo ni Arin sa platong may sinangag at longganisa. Sobrang mapili sa pagkain ang kapatid kong si Arin. Ayaw niya ng gulay, ang dulas ng okra, ang pait ng ampalaya. Naiwan sa plato ang mga piraso ng karne. Nakakapagod nguyain. Nilagang itlog lang ang gustong kainin ni Arin. Pero yung puti lang nito, tinatanggal agad niya ang pula. Malagkit, kumakapit sa ngipin at dila. Kaya tuwing tatawag si nanay ng kakain na, ito ang makikita sa aming mesa. Nilagang itlog sa agahan, nilagang itlog sa tanghalian, at nilagang itlog pa rin sa hapunan. Buti na lang sa itlog, paborito ko ang pula. Sa dami ko nang nakain ito, pwede na akong magtiktilaok. Minsan naman, ulam na masabaw lang ang gustong kainin ni Arin. At yung sabaw lang ang kinakain niya. Sabaw ng sopa sa umaga, sabaw ng sinigang sa tanghali, sabaw ng tinola sa gabi. Inihahalo niya ang sabaw sa kanin. O, baka naman malunod na tayo sa sabaw. Biro ni tatay. Nang sumunod na mga araw, panay hotdog naman ang gusto niyang kainin. Tapos, naging puro noodles. Tapos, naging panay fried chicken. Arin, masama sa katawan ng puro prito. Paalala ni nanay. Sa pansit, tinatanggal niya ang lahat ng sahog. Yung bihon lang ang kinakain niya. Sa spaghetti, tinatanggal niya ang karneng giniling. Hotdog at noodles lang ang gusto niya. Sa tinapay, tinatanggal niya kung may pasas na kasama. Peanut butter lang ang gusto niyang palaman. Bakit po si Arin sobrang mapili sa pagkain? Casey, ngayon pa lang kasi tinutuklas ng kapatid mo ang pagkain gusto't ayaw niya. Sagot ni nanay. Gaya mo rin dati, Casey. Ayaw mo ang lasa ng labanos at atay, di ba? Dagdag niya. Pero ngayon, gusto ko na po ito, nanay. Upang matulungang sanayin ang panlasa ni Arin, lalo pang pinasarap ni nanay ang mga luto niya. Mas pinalambot ang karneng inaadobo. May dagdag asukal pa. Ang bango. Nakakatakam. Nakakagutom. Naging mas makulay na rin ang mga pagkain inihain sa mesa. May berde, may kahel, may dilaw, at may pula. Ang saya! Ang okra at ampalaya, di muna isinama ni nanay sa pinakbet at ginisang gulay. Ang carrots, hinugis bulaklak. Ang patatas, ginawang tatsulok. Ang karne, niliitan ng hiwa. Ang sili, luya, bawang at paminta, binawasan. Unti-unti, masayang inaamoy at palihim na tinitikman ni Arin ang mga ulam. Sa hapagkainan, may mga paalala kami kay Arin. Uminom ka ng tubig kung may maanghang, sabi ko. Anak, tikman mo itong kalabasa. Manamis-namis ang lasa. Alok ni tatay. Itong isda, hinimay ko na. Dagdag ni nanay. Promise, walang tinik. Kalaunan, subo na ng subo ang pagkain si Arin. Isang umaga, kalahating pula na lang ng itlog ang naiwan sa mesa. Saan kaya napunta ang kalahati nito? Kinain ko ang pula, sabi ni Arin. Okay din pala. Wow! Bakit nagtira ka pa? Para sa'yo yan, di ba? Paborito mo yung pula? Saka inubos ko rin ang lahat ng kanin at ulam ko. Dagdag pa ni Arin. Wala akong tinira. Tiktilaok? Tugon ko kay Arin. Nagulat na lang kami nang biglang tumilaok ang manok sa tapat ng bintana. Okie dokie dok.